taking hold of God's promise of restoration. And isa po sa mga bagay na dapat po natin maintindihan pagdating sa ating Panginoon, ang isa po sa mga pinaka naisin at kagalakan ng ating Panginoon ay yung kaayusan ng ating mga buhay. Marami po sa atin sometimes that we think na it's as if wala nang kaayusan, wala nang magiging kabuluhan ng ating buhay, especially when we are going through some hardships or troubles, kapatid. But God is teaching us that it is not all about chaos, all about troubles, all about problems and challenges. But God wants us to be restored, kapatid. If you are going through so many things in your life, you have to take hold. Kailangan pang hawakan yung pangako ng Panginoon. Kung ano yung pinangako niya sa atin at tayo ay i-restore, iligay sa tamang kalagayan, ibalik sa tamang kalagayan. No? Kasi marami po sa atin, you might be confused, diba? Sa buhay, lalo bilang isang Kristiyano, when you're going through some hardships in life, and you might think na parang wala ang kamay ng Panginoon, but it is far from the truth, kapatid, because something that you have to understand, our lives, kapatid, hindi po ito isang araw lang ng lakad, diba? Ito po yung mahabang panahon ng paglalakad kasama ating Panginoon. At sa paglalakad na to, you have to take hold. Kailangan mong panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya nagnanais tayo pangalagaan at mahalin, yun po ang ating panghahawakan. Sapagkat napaka-importante nito, kapatid. Sapagkat marami sa atin maaaring maligaw kapag nakakalimutan natin ang pangako ng ating Panginoon. In Jeremiah 30:17, in the ESV version, God says to us, "For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Because they have called you an outcast, it is Zion for whom no one cares." So dito, makikita natin, sinasabi na ating Panginoon, this is about actually Israel. Yung ancient Israel, and He was talking to them kasi kapag sila ay in trouble, nobody cares about them. No one really gives importance to them kapag di pa nga pinagdadaanan sila sa kanilang buhay, kapatid. And pero ang Panginoon hindi pa nakakalimot. Ang sabi dito, even if no one cares about you or for you, I will be with you. Even if ikaw ay isang outcast. Ibig sinabi pong outcast, ikaw ay kumbaga tinatwa, kinalimutan, tinabayan, iniwan. Yan po ibig sabihin ng outcast. Alam mo yung pakaramdam na parang nasa isang lugar ka, pero walang kumakausap sa'yo. Sila lahat nag-uusap, sila lahat nagkakasiyahan. Pero parang hindi ka part ng party. Parang hindi ka part ng grupo. And you feel like, parang very awkward, diba? Parang feeling mo outside of the group ka. And that is the feeling of an outcast. And God is teaching us, even if we are being treated as an outcast by other people or by our situation, hindi po nakakalimot ang Panginoon. Kasi sabi niya, pangako niya to, I will restore. Ibabalik ko ang kalusugan mo at ang mga sugat mo pagagalingin ko. Now, ang mga sakit, hindi lamang po yung physical. Sometimes yung mga sakit, yung, alam mo, emotional, minsan mental, minsan spiritual yan. Walang nakakakita, pero hindi na alam dahil palang sugat sa pagkatao mo. Ang dahil mo pinagdaanan sa iyong buhay na ang Panginoon lamang ang nakakakita at nakakaalam. And this is the truth. Na ang reality po sa ating buhay, marami po sa ating may pinagdadaanan. Akala nila, ganun-ganun lamang yun. Diba? If you heard actually, mayroong recent story, mayroong isang PWD na nandun siya sa isang train or public train. And nagalit sa kanya yung mga kasama niya dun sa area. Ang sabi sa kanya na parang wala siyang karapatan na pumunta dun sa PWD area kasi hindi naman siya mukhang PWD. Hindi nila alam, malabo pala yung mata ng tao at nahihilo siya pa naglalakad siya, kaya kailangan niya doon siya sa PWD area. Maraming pong taong ganun. Na sa mukha, sa pagtinignan mo sila sa mukha, sa itsura nila, at first glance, you might think na normal naman yun, walang problema. Diba? People might think otherwise, they might say na walang problema, but God knows, God sees. So siya yung nangangako, kapatid, sa ating lahat, na tumatawag sa kanya at lumalapit sa kanya. If you are a son or daughter of God, and you love God, God knows it. So sinasabi niya, even if walang nagkikare sa'yo, even if napabayaan ka o iniwan ka, hindi ibig sabihin na iniwan din kita sapagkat ibabalik ko ang iyong ang iyong lakas,
ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Gaano man kalalim yung kapatid, sugat sa puso mo, sa pagkatao mo, ang pangako ng Panginoon ay pagalingin ka. Yung keyword natin ngayon for today is restoration. Pag sinabing restore, ibabalik sa dating anyo o dating kalagayan. Diba minsan pag alam mo yung vase, 'di ba yung wala baso. Pag yun ay nabasag, technically that is already broken and you might think that it is already useless. But the thing is, may tinatawag na restoration. Even if nabasag siya, ibabalik sa dating anyo, sa dating kalagayan. Yun ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. To restore us. Now, let us see yung mga salita ng Panginoon pagdating sa salitang restoration or restore. Sa Hebrew language, in the Israelite language, the ancient Hebrew language, ay may mga iba't ibang words na ginagamit ng Panginoon pag binabanggit yung restore or yung pag-aayos, pagbabalik. Unang-una, yung shuv or turn back. No? Normally, ginagamit ito ng Lord sa Israel when He is talking about Israel that He will turn them back to Him. Ibabalik niya sila sa dati nilang kalagayan. Yung kanilang pag-ibig, yung kanilang kasiyahan, yung kanilang kasiglaan, ibabalik ng Panginoon. That is shuv. Sa iba namang word na ginagamit ng Panginoon, shalom. Diba? Sabi ng Lord that He will restore for them peace or shalom. Pag sinabing shalom, peace or total restoration, ibabalik ng Lord kung ano yung mga nawala, ano yung mga nasira, ibabalik niya. Kung nagkaroon na ng kaguluhan, ibabalik niya yung kapayapaan sa buhay nila. Yun yung pangako ng Panginoon, shalom. Pangatlo, yung shaya. Shaya is actually to revive. This was used in the verse sa Bible na in the dry bones. Sabi ng Lord, di ba? He will speak life to the dry bones. We speak life to the dry bones. Kasi magkakaroon ng buhay yung mga patay. So even if kapatid, yung buhay natin para siyang patay, ang ating sitwasyon, ang ating kalagayan, parang wala ng pag-asa. He meant for us to be revived. Katulad ng nangyari kay Lazarus, ibinalik niya mula sa pagkakamatay. So kapatid, yung sitwasyon mo man, maaaring magulo, di ba, walang pag-asa. Pero yung chaya ng Panginoon, His plan is to revive you, to revive your very situation, to restore you to your fortunes. And Rapha, yung last, Rapha or heal, kaya nga ang Panginoon natin is Jehovah Rapha, means God who heals, because God will heal us sa ating mga sugat, sa ating mga karamdaman. Yun ang pangako ng Panginoon. So you must remember these promises from the Lord, kapatid. Yung mga pangako ng Panginoon. He will turn back your situation. Bibigyan kanya ng total restoration ng kapayapaan sa iyong buhay. I-revive niya yung mga wala ng pag-asa sa iyong buhay at paggagalingin niya ang iyong sakit at anuman ng mga sugat mo sa iyong pagkatao ay aayusin niya. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Now, when we talk about God and the Bible itself, it is all about God's restoration story or redemptive story kasi hindi lamang po ito sa pagliligtas, but He redeems, ibinabalik niya. No? Pag sinabing redemption in comparison to salvation or saving, it is inabalik niya yung dapat para sa iyo at inililigtas ka niya. That is a redeeming grace ng ating Panginoon. When we know that, from the very beginning na tinukso po ni Lucifer or ni Satan, sina Adan at Eva, Adam and Eve, they were tempted and they were destroyed because of that. Kaya ang tao namamatay dahil nagkasala sila, diba? Supposed to be nandun tayo sa langit or sa paraiso habang buhay, immortal, kumbaga technically, but we experienced death because of one sin na nagkasala po itong si Adan. Nung siya po ay niloko ni Lucifer. Kasi si Satan, inggit na inggit siya. He is the angel of light. Hindi siya makapaniwala na meron dito, made in the image of God, itong tao. Sino to, di ba? He cannot accept it. So he thought na tagumpay siya. Tagumpay siya sa pagsira, sa plano ng ating Diyos. Pero nagkamali siya. Because God is a God of restoration. He restores. He redeems. He saves. So ito po yung pinalano ng Panginoon at nilatag niya. So from Adam, di ba, ang tao namamatay, wala ng pag-asa, pero meron pa pala. Bumaba ang ating Panginoong Jesus sa lupa para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, para tayo hindi na pupunta sa impyerno. Nagkaroon ngayon tayo ng pag-asa. Even today, the same redeeming power of God, the restoring power of God, to restore you and me, all of us,
from our very situation. Kaya wag kamunta ka, may mga taong dating sobrang sama, di ba? Pero binubuhay ng Panginoon ang kanilang sitwasyon. Kaya nalulungkot ako sa mga tao sa panahon natin ngayon. Dahil uso na ngayon, kapatid, yung political populism. Kung ano yung popular, yun ang susundin sa mga nakararami. Na parang pag may sinabi sila na, itong ganitong tao na to, may bisyo siya, nagdadrag siya, dapat patayin na yan, ubusin sila. Kung ginawa natin yung kapatid, sigurado napakaraming taong namatay sa buong mundo. Kawawa naman yung mga taong gusto magbago. God is not like that. The justice of the Lord is not like that. The justice of the Lord is to really punish, but also change. And to give a chance for people to change, to be a better person. Kasi lahat tayo, kapatid, kahit sino man ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Let us give people a chance to change. People should be given a chance to change. Kaya yun po ang ginagawa ng Panginoon. Binabago niya, kapatid. Kahit ako o ikaw, ano man yung nagagawa mong mali sa iyong buhay, ang plano lagi ng Lord ay baguhin ka. Bigyan ka ng mas maayos na pamumuhay sa iyong pagkatao upang ikaw ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Remember, kapatid, ano man yung chaos na nangyayari sa buhay mo, this chaos is a preparation for God's peace in your life. From chaos to peace. Hindi po ito natatapos sa chaos lamang. Kasi madalas, pagka may problema, nakatingin lang tayo doon sa sitwasyon. And we say na, puro chaos na lang, puro trouble, puro problema. But that's not the end of it. Because after the chaos comes peace from the Lord. Especially if you're from the Lord. If your life is for God, then God, His plan is to make a way even if there is no way in your life. Remember that. Kahit wala ng way, di ba? Magulo na. Sira-sira na, wala nang pag-asa. When all else and everyone else think na wala nang pag-asa, then God will make a way. Imposible sa mata ng tao, sa mata ng Panginoon, posible. Sapagkat sa Kanya wala pong imposible. So God is a God of restoration. So you have to take hold of His promises, yung mga pangako niya. No? That He will restore you. So maaaring may pinagdadaanan ka sa pamilya, sa iyong sarili, sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho, sa iyong business, sa iyong eskwela. God knows it. God sees it. Nakikita ng Panginoon yun. So tumingin ka sa plano niya. Yung plano niya na pagalingin ka, bigyan ka ng mas maayos na buhay, na kapayapaan sa iyong buhay, mas maayos na finances. That is the plan of the Lord to bless you. Diba? To give you a hope in the future, not to harm you. Kaya nalulungkot tayo sa mga tao na sinasabi nila na ang buhay Kristiyano ay buhay mahirap. Hindi po biblical yun. Yes, there will be suffering. Just like Christ, we will take up our own crosses. Part yun ng being a Christian. May mga suffering ang bawat Kristiyano. Pero hindi po sinabi ng Lord, ay habang buhay, ganito ka na lang, maghihirap ka. Wala po sinabi ng Lord na ganun. Hindi po parte ng Biblia. Kaya huwag po tayong susunod sa pag may nakita tayo sa social media or sa Facebook or sa YouTube na mga ganong turo, tumakbo po tayo palayo sa ganong klase ng turo. Hindi po yung galing sa Panginoon. Focus point number 1 na binigay sa ating Panginoon, God cares for the time and opportunities we lose in our lives. So, alam ng Lord kapag may mga nawawala sa atin. Pag nawala, nasayang ating oras, yung ating panahon, at yung mga opportunities na meron sana tayo, mga pagkakataon na pwede sana tayong pinagpala, di ba, may blessing, or may nagawa tayong maganda, at nawala yun, or nanakaw sa atin yun, someone took it away from us, someone stole our opportunities. God sees all of it, nakikita ng Panginoon yun. Bakit natin nasabi yung kapatid? In Joel 2:25 in the New King James Version, God says, "So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you." So malina po na sinasabi ng Panginoon, alam niya yung panahon, yung taon, yung buwan, yung linggo, yung mga araw na nakuwala sa atin. You think about all of those things, di ba? Na maaaring nawala sa'yo. Di ba, maaaring nagkasakit ka, parang dati, sobrang lakas mo, kahit anong gawin mo, kahit saan ka tumakbo, di ka napapagod. Nung nagkasakit ka, hindi ka na makatakbo. Di ba? Nung maaaring dati, nung malakas ka pa, lagi nakakabuhat, kahit anong gusto mo, kaya mo buhatin. Di ba? So sinasabi ng Panginoon, He can restore
what was taken away from you. Maaring meron kang problema sa trabaho and may pinapadeliver sa yung boss mo, hindi mo pala de-deliver. And you think na wala na pag-asa. Pero sabi ng Panginoon, His plan is to restore the years na kinuha or kinain ng mga peste. Kasi pag sinabing locust, yun yung sa Tagalog. I'm not sure sa Tagalog, yung tipaklong, ang alam ko lang tipaklong. Baka meron pang ibang term sa locust. Kasi ang alam mo tipaklong, yung grasshopper. Yung another type, yung mga locust, yun yung mga peste talaga na pag dumating sila, yung taniman, kahit gaano pa kalaking hektarya yan, ubos yun. Wala pong matitira, kinakain po ng locust. So can you imagine, tinanim mo siya ng ilang buwan, di ba? For the whole year, and then pag mag-aani ka na, wala ka nang aanihin. Kasi kinain eh. Di ba? So we might encounter issues in our lives like that. Na mayroon po mga nanakawin ng kaaway sa ating buhay, o mga tao na schemer, di ba? May mga manloloko, may mga sa atin, tinatawag na gugulangan tayo, ganun. They can do a lot of bad things against us, and God sees it. Or maybe, nagkasakit ka, hindi mo naman ginusto. Di ba? The enemy placed it upon the situation na magkaroon ng karamdaman ng sakit. God sees it and God knows it. So, ang plano niya, i-restore niya yung mga years at opportunities na ninakaw sa iyo, kapatid, sa ating lahat. He restores. Even if kasalanan natin, minsan tayo may sariling kapalpakan, kagagawa natin, kaya pala nangyayari yun. Hindi sinabi ng Lord that I will restore your years. Only if you did not do it. Even if you did not, only if you did not sin. Hindi po sinabi ng Panginoon yun. Sinabi niya, I will restore to you the years that was eaten by the locusts. So malino po, pangako po ito sa lahat ng anak ng Panginoon. Sa lahat ng anak ng Panginoon. Pangako niya yan. He will restore the years that were taken away from you. The opportunities you lost. Diba? Kung dinaya ka, okay, dinaya ka nila, pero hindi ibig sabihin tapos na yun. May gagawin ng Panginoon. Babawian ng Panginoon na may bigyan ka na mas maganda dun sa kinuha nila sa'yo. Tandaan mo yan. Kung kinuhanan ka, may babalik ang Panginoon, mas mabuti para sa iyo. That's His plan, to restore the years that were stolen from you. We remember Peter, si Pedro, di ba nung nagkasala siya? Kasi matapang na tao to si Pedro, walang kinakatakutan. Pinakita sa kanya ng Panginoon, hindi siya ganun katapang bilang tao. No? Na hindi siya ganun ka-faithful kasi akala niya sobrang faithful niya kay Christ. Ganun din tayo mga Kristiyano, kaya huwag tayo magiging mayabang. Akala mo sobrang bait mo, hindi ka magkakasala. Huwag kang magtatapak ng paa mo sa kayabangan. Kasi pwede kang magkamali. Kaya always be humble. So hindi ka magkakamali at magkakasala sa harapan ng Panginoon. And ganito po yung nangyari kay Pedro. Sabi niya, hindi itatatawa ang ating Panginoon. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon, Peter, you will deny me 3 times. 3 beses mo kay pagkakanulo, Pedro. At ganun nga po yung nangyari. Diba? Kasi nung nakita niya, dinukot na, kinuha na si Jesus Christ, sinuli na, dinakit na. Natakot na siya kasi lahat sila nagtakbuhan, nagpulasa na sila. Palayo. Ayaw nila makulong, ayaw nila mabitay. Diba? Takot sila. Ganun din si Pedro. So, pero sa pagmamahal sa Lord, nandun pa rin siya sa gilid, nag-aabang pa rin siya. Diba? Kaso marami nakakakilala sa kanya bilang disciple ni Christ, isang disipulo ni Kristo. Sabi sa kanya, di ba ikaw yung kasama ng Kristo? Ganyan. Ay, hindi ako yun. Baka nagkakamali lang kayo, namukhaan nyo lang ako, akala nyo ako, hindi ako yun. Diba? So 3 beses niya pong ginawa yun. Para naging voluntary. Without even him knowing, nagkakamali na siya. And then later on, nung 3 beses niya, na pinagkanulo niya na binetray niya ating Panginoon, ano po nangyari? Bigla niya narinig ang pagtilaok ng manok. Kasi yun po yung sabi ng Panginoon. Diba? You will hear the rooster, kumbaga. At yun nga po yung nangyari. At umiyak po si Pedro. Hindi niya pumatanggap na nagkasala siya sa Panginoon. Talagang grabe po yung repentance po ni Pedro. Pero ang Panginoon, hindi niya po kinutya si Pedro. Pinaalala lang sa kanya ng Panginoon, Peter, do you love me? Do you really love me, Peter? Diba? Sabi ng Panginoon sa kanya. Sobrang ni Peter, kumbaga parang guilty niya sa pagkatao niya. Umiyak siya.
Pero hindi niya nire-restore na siya ng ating Panginoon. Because sabi niya, ipapaalaga ko sa iyo ang aking mga anak, ang church. Kasi siya po yung nag-lead ng church during that time. Hindi po totoo na mayroon po yung may manok si San Pedro, nandun po siya sa langit. Hindi po biblical yun. Wala po sa Bible yun. Hindi po siya nag-aabang sa langit pagpasok natin na siya po yung mag-intro sa atin doon. No, wala pong ganun. Ang nasa Bible lang po ay siya po yung nag-lead ng church ng ating Panginoon from the very beginning. Diba? Next, si Pablo or si Paul. Diba? So from frustration, rejection, and failure, ito po si Peter, ni-restore po siya ng Panginoon. So akala niya wala nang pag-asa kasi nagkasala siya. So kapag even if tayo nagkamali ng kulang sa Panginoon, hindi po niya ibig sabihin na, ay katapusan mo na, tatanggalan na kita ng karapatan. Walang ganun. Yes, there are consequences to sin. Let us be reminded of that. Meron pong kapalit ang ating mga kamalian at kasalanan. Hindi mo pwedeng babyhin ang kasalanan kasi parang ang kasalanan parang pong ano yun maliit na monster. Pag pinabayaan mo yung kasalanan, hinahayaan mo na sa tabi mo yung kasalanan, mamay malaki na yung mas malaki sa'yo kasi laki na ng building, kakainin ka niya ng buo. Ganun po ang kasalanan. So do not mingle with sin. Tumakbo ka palayo sa kasalanan. Madali ang kasalanan, madali at sabi nga nila, masarap magkasala. Pero pagkatapos may kapalit yung kapatid. Do not trust the devil because the devil will tell you na okay lang yan, gawin mo na yan. Diba? Walang mawawala. Di ba ganyan-ganyan yung sinabi niya kay Eva? Wala nang mawawala sa iyo. Hindi lang sinasabi sa iyo ng Lord yung sikreto. Pero pag kinain mo to, magiging kasing talino mo rin. Di ba? Ang mga Diyos. So, mali. Kasi kasinungalingan. Ganun din sa ating lahat. The devil might trick you into doing things na hindi mo dapat gawin because of comfort. Di ba? Because of entertainment, because of a lot of things. But we have to be wary of those things. Doon na lang tayo sa Panginoon. Di baling meron tayong mga problemang pinagdaanan, pero alam naman natin na i-restore ng Panginoon yung mga bagay na ninakaw sa atin. Tandaan natin, there is a learning process. There's a reason for the sufferings in our lives. There's a learning process. It does not mean delayed will be late. Delayed but never late. Ang Panginoon po natin sometimes, the situation might be delayed, but it is never late. This is something that I have learned in my life, kapatid. Na sometimes you think na, bakit hindi ganito nangyari? Bakit nangyari? But nasayang yung panahon. Hindi pala yung nasayang yung panahon. Kasi niready ka ng Panginoon na pagdating ng time, magugulat ka na, oo nga no, siguro kung nangyari yun ng mas maaga, baka hindi ko ito nagawa ng tama. Kasi hindi pa ako matured enough. Hindi pa ako prepared enough. I'm still not yet ready for the blessings, for the rewards. Kaya pala nilatag ng Panginoon to kasi mas ready na ako, mas maganda na approach ko sa mga bagay-bagay. Ganun po ang ating Panginoon. He makes us ready and He will restore every year, every opportunity that we lost from our very situation. The time is coming for our restoration. So yun yung kapatid yung panghawakan mo, yung restoration time ng ating Panginoon. Focus point number 2 na binigyan natin Panginoon, He restores us for His glory. So para po sa ating Panginoon, para yung honor, yung glory sa Kanya lamang, hindi po sa atin. Kasi kapag tayo po yung nagligtas sa ating sarili, we will think na kinaya ko naman eh. Diba, madalas may mga ganun tao na, ay bakit ka gumaling? Kasi kinaya ko. Hindi dahil sa kinaya mo yung wala kang kaya. May kakayanan magpagaling ang Panginoon. Yun ang totoo nun. Hindi mo kayang pagalingin ng iyong sarili. Pwede mo ingatan ng iyong katawan kasi ano sa atin ng Panginoon yun? Dahil katawan mo ay pag-aari niya. Diba? Your body is the temple of Christ, so you take care of it. Take care. Parang ibig sabihin, steward ka, katiwala ng Panginoon sa iyong katawan. So ingatan mo, huwag mong sirain ang iyong katawan. Pero it doesn't mean that ikaw ang may-ari ng katawan na yan. Nagigets ba natin yung kapatid? Kasi hindi ka may likha ng katawan mo. I mean, pinanganak ka ba? Alam mo na agad, ikaw na gumawa ng katawan mo. Diba? Hindi. Pinanganak mo, pinanganak tayo, wala tayong alam. Na kailangan ka pang alagaan, di ba? Pakainin araw-araw, bigyan ng gatas. Kasi hindi, you cannot take care of yourself. You do not know a thing about your life and about everyone else, especially about your body. You came here as a born child without knowing anything. Di ba kapatid? And that only means
na kailangan mo ang Panginoon kasi siya may likha sa iyo. Siya may likha sa atin. Remember that. It is for His glory na may mga bagay na hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa ating buhay because later on, He will restore us for His glory, for His honor. In Isaiah 61:3, in the NAV version, God says to us, "And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor." So yun yung paborito ng Lord, yung mga sirang buhay, yung magulo, di ba, yung wala ng pag-asa na iniwan ng lipunan, iniwan ng pamilya, iniwan ng mga kamag-anak, iniwan ng mga kaibigan, pinabayaan o niloko sa trabaho. Yun ang gusto ng Panginoon na ayusin at tulungan. So if you are in this, in this group, kapatid, nandito ka sa sitwasyon na ganyan, ito lang ibig sabihin, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Diba? So instead of your ashes, He will give you beauty. Instead ng pagpipighati or paghihinagpis, kagalakan. Imbis na kalungkutan or pagtangis, pagpupuri sa Panginoon ang gagawin mo. Why? So that you will glorify Him and you will worship Him, you will praise Him after all of those things that has happened in your life. Para alam mo na siya may gawa nun, hindi tayo, diba? Hindi ikaw. Kasi madalas kinukuha natin yung glory ng Panginoon. Bilib na bilib tayo sa ating sarili. Ang galing-galing ko, lakas-lakas ko. Kaya ako pinaka number 1 sa aking trabaho kasi ako pinaka magaling. No. God bless you kung maganda ang iyong performance sa trabaho. God bless you kung maganda ang performance mo sa school. But it didn't even mean anything in reality of all things. Ginamit lang ng Panginoon ang iyong mga abilities kasi siya rin naman nagbigay ng iyong abilities, diba? Do not challenge God. Never challenge Him. You are blessed and fortunate because it is through the graces of our Lord God na pinagpapala ka. Kasi pag challenge mo ating Panginoon, then you will realize na wala pa lang binatbat ang iyong kakayanan. Hindi pa masama na paglinangin natin ating kakayanan, ating skills, talents, and abilities. Maganda po yun, pagalingin po natin ating sarili. Pero lahat po yan galing sa Panginoon because apart from God, we cannot do anything. Without Him, we are powerless. Tatandaan natin yun. Lahat po ng meron tayo galing sa ating Panginoon. And alam niya, kapag may pinagdaanan ka, tutulungan ka niya. Makaligtas, makaahon sa iyong paghihirap, and pagkatapos nun, pupurihin mo siya. Kasi alam mo na siya may gawa nun, hindi ikaw. Hindi tayo, kundi siya. Diba? Ganyan po si Elijah, si Prophet Elijah, si Elias sa Tagalog. So si Elias po, or si Elijah, during the time na naganap yung miracle kung saan naglabang po yung prophets of Baal, diba? Yung mga prophets of Baal, dumating po sila para i-challenge ang Panginoon. At ang usapan nila, sino man, anyone who will have fire on their altar will be the winner, will be the true God. Kumaga, kung ang Diyos nila ay si Baal at nagkaroon ng apoy sa kanilang altar, meaning nun, Diyos nila ay Diyos. Pero kung ang Panginoon ng Diyos at naapoyan ang altar ni Elijah, din alam na nila kung ano ito. Kasi during the time, the Israelites have already forgotten about God. Nakalimutan nila ang ating Diyos. Kapatid, there are times na makakalimutan natin ating Diyos sa ating buhay. We are busy with a lot of things, with our problems. Di ba? Minsan, may mga tao, ang daming biyaya, nakakalimutan ng Panginoon. Sobrang daming blessings, nalimutan ng Lord. Nauna pa ang sariling bisyo. Nauna pa ang sariling kalokohan. Pero ang Lord nakalimutan. Di ba? Punta rito, punta ron, pero si Lord hindi nauna. Pero pag walang blessing, iiyak-iyak, Lord, bless me, Lord, help me. Pero pag wala, andyan na yung blessing, nakalimutan na si Lord. Nasa likod na si Lord. Di ba? So it's very important that we do not forget kung saan nanggaling ating blessings. Kasi sa Panginoon lahat yun. Di ba, kapatid? So ito po si Elijah. Nagkaroon sila ng challenge ng mga prophets of Baal. Kasi ang Israelites nga, mga Israelita, they have forgotten about God. And now this is a time for them to remember kung sino ang totoong Diyos. And during the challenge,
Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Elijah at nagkaroon ng apoy sa altar. At dahil doon yung mga taong bayan, nagising sila. Naloko tayo. Ang totoong Diyos pala ang Panginoon, hindi pala ang Diyos si Baal. So pinatay nila yung mga prophets of Baal. They killed the prophets of Baal and galit na galit po yung kanilang reyna. Kasi ang king nun, wickedest king of the Israel during that time, si Ahab at ang kanyang kabiyak or partner na si Jezebel. Kaya salitang Jezebel, hindi pa maganda salita yung Jezebel. Diba? So Jezebel was a worshipper of Baal or Baal. Sabi niya, papatayin niya si Elijah. Pag nakita niya si Elijah, papatayin niya si Elijah, si Elias. So si Elijah, imagine mo, nandiyan na yung kapangyarihan ng Panginoon, pinakita na talaga lahat ng miracle signs and wonders. And then biglang kinabahan si Elijah, natakot siya para sa sarili niya. Sobrang kaba niya, nawalan siya ng confidence, nagtago siya sa takot. Kasi iniisip niya, papatayin na siya ni Jezebel. Wala na siyang pupuntahan, kapatid. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Nirestore po ng Panginoon si Elijah. Mula sa isang scared and coward man na nawalan ng confidence, without confidence, a doubting man, binalik ng Lord yung confidence niya. Kinausap siya ng Panginoon katulad ng ginawa ng Panginoon kay Moses. Although dito kay Elijah, it's more of narinig niya mismo yung boses ng Panginoon sa bundok, sa Mount Carmel. No? Nagpunta siya doon, nagulat siya kasi sabi ng Panginoon, anong ginagawa mo rito? You're not supposed to be here. Lord, papatayin na nila ako. Inubos na nila lahat ng prophets, ako na lang matitira. Diba? Nagsusumbong siya sa Panginoon na hindi niya alam ang Panginoon, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang protector. Diba? He has already forgotten yung power ng Panginoon dahil sa temporary panic, temporary problem that he is facing. He's forgotten about the power, the grace, and the magnificence of our God, the sovereignty of our Lord. Kapatid, ganun din tayo sometimes. When we are going through problems, we forget kung gaano ka-magnificent ang Panginoon. We forget kung gaano kalakas ang Panginoon, kung gaano siya makapangyarihan, how glorious He is in our lives. And we are only focusing into the problems. We are just like Elijah sometimes. So sabi ng Panginoon, bumalik ka ron. Ganito gawin mo. Ang pinakamalaking bagay doon, kapatid. Diba? Tumakbo po itong si Elijah na kasing bilis ng isang parang kidlat. So alam nyo, kapatid, sometimes God will make us understand that it is only through Him na tayo makakasurvive sa buhay nito. Kasi hindi natin kakayanin. Kung sa tingin mo, kapatid, kayang-kaya mo na. Think of all the things, mga himala na nangyari sa buhay mo. Every miracle in your life. Count all your miracles. Kaya kanina sa kanta, di ba? Count the miracles, 1, 2, 3, 4. I cannot even count them all. You cannot count your miracles kasi alam mo na yung miracles na yun, hindi mo gawa. Kundi Panginoon, ilang beses ka gumaling sa sakit. Ilang beses ka nagkaroon ng biyaya na hindi mo naman hiningi. Di ba? Ilang beses ka naligtas sa iyong sitwasyon. Di ba? Sa trabaho, sabi nila, kakatanggalan na raw, natanggal na silang lahat, nandyan ka pa rin. Hindi ba miracle yun? It is all for the glory of the Lord your God. Remember that. Never ever forget na lahat ng mga ganang bagay na nangyayari sa buhay mo, kalooban ng Panginoon. Because He always wants to restore you. He always wants to bless you, to be gracious to you, kapatid. Takeaway sa binigay sa atin Panginoon, number 1, suffering for a while, joy comes in the morning. So hindi po sinabi ng Panginoon na kapag nagkaroon ng suffering or problema, mga challenges, habang buhay na yun. No. Panandali ang suffering, then after the suffering, yung kagalakan bibigay ng Panginoon. That's His promise. Magiging masaya ka ulit. Mag-smile ka ulit. You will smile again. Forgiveness and humility is exactly equal to restoration. So in the process of waiting for the Lord sa iyong sitwasyon, and you believe that God will restore your life, your situation, your promises, your future, but you have to also forgive. Magpatawad ka sa lahat ng mga nagkasala sa iyo. Sa lahat na nagkamali sa iyo, magtanggal ka na ng galit, ng sama ng loob. Tanggalin mo na lahat yun. Forgive them. And be humble. Sapagkat through that, God can act. Because may magkakaroon ng pader eh. Kapag may pader po sa Panginoon, hindi po makapasok, makapenetrate ng Lord sa ating mga buhay. Ano po yung
ano po yung wall na yun? That's pride. Because if you cannot forgive, may pride ka. Kung hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, hindi ka nagpapakumbaba sa Panginoon, hindi ka nagko-confess ng yung sins sa Panginoon, then there's a wall of pride. And it prevents God from restoring your life. If you want the Lord to restore you, forgive and be humble. Lastly, to restore double portion to you. Hindi po sinabi ng Lord na ibabalik niya lamang kung ano yung dati. Sabi niya, ibabalik niya at doble pa. At kung may mga nagnakaw sa'yo, sabi nga ng Panginoon, the enemy will be made to repay 7 times. Ito po isa pong batas sa Israel noong unang panahon. When someone steals from anyone, ibabalik niya or ng kanyang pamilya 7 beses yung kinuha niya. Ganun po yun. In the same way, applies to all of us, mga Christians, mga anak ng Panginoon. Kapag may ninakaw sa iyo ang kaaway or sino man may gumawa sa hindi maganda, they will be made to repay 7 times or more. Ganun po ang galawan ng Panginoon sa kanyang salita. So, when we look at it, kapatid, parang wala nang pag-asa, no? God has just started in your life. Hindi pa siya finished, kapatid. So remember His promised restoration for you, your family, and your future. In 1 Peter 5:10, in the NIV version, God says to us, "And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." So, hindi lang po restoration. Magiging malakas ka, matibay, at hindi mayayanig. Magkagulo man lahat sa paligid mo, hindi ka mayayanig. Yun ang Panginoon. Ganyan gumalaw ang ating Panginoon. Palalakasin ka niya, patatatagin ka niya, patitibayin ka niya. Panandali ang paghihirap, kapalit noon yung kapayapaan ng ating Panginoon. He will restore your life. In Job 42:10, in the NASB version, God says, "The Lord also restored the fortunes of Job when he prayed for his friends. And the Lord increased double all that Job had." So, anuman yung mga nawala, binalik po ng Panginoon kay Job. And we know the story of Job. Grabe po yung mga nawala sa kanya. His family died. His fortunes were destroyed. May mga nang maltrato sa kanya. May mga nagnakaw sa kanya. Nawala lahat ang ari-arian niya. Nasunog, nasira. Diba? Iba't ibang sakuna dumating sa buhay ni Job. But after that, God restored more than twice kay Job. Grabe po yung nangyaring kabaitan ng Panginoon kay Job. So kapatid, pag may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi man natin ito nais, magtiwala tayo sa Panginoon that He will restore double portion to our lives. Remember God's promises. Last verse, Isaiah 42:1-3 in the ASB version, God says to us, "Instead of your shame, there shall be double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Therefore, in their land, they shall possess a double portion. They shall have everlasting joy." So, double portion ng pangako ng Panginoon. And when you look back kanina sa pinag-usapan natin kay Job, let us look back for a second. And you can see here, the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends. Why is this important for all of us? Kasi nirestore ng Panginoon, ibinalik ng Panginoon lahat. Sabi niya, pagkatapos mag-pray, ipagdasal ni Job yung kanyang friends. Kung hindi niyo po alam yung context ng usaping ito, yung nangyari kay Job, what happened was, Job was betrayed by his friends. Binitray po siya, tinalikuran siya, iniwan siya sa ere ng kanyang mga kaibigan. Nung nagkasakit siya, nawala lahat ng bagay sa kanyang buhay, ang unang-unang ginawa ng kanyang mga kaibigan ay hinusgahan siya. He was judged by his friends. Hello, marami pong ganyan tao sa ating buhay. Kapag may pinagdadaanan tayo, unang-unang nilang gagawin, huhusgahan tayo. So, what Job did was to pray for them and to forgive them. Ganun din dapat gawin natin, kapatid. Kung gusto natin ang restoration ng Panginoon, yung promise, double portion, sabi ng Panginoon, binigay niya double lahat kay Job. You have to forgive. Kailangan mo pa kumaba sa harapan ng Panginoon because forgiveness is also humility. By being forgiving, you're also being humble. And God loves a humble man. Diba? Sabi ng Panginoon, God opposes the proud and gives grace to the humble. Tumang pa kumaba tayo.
and forgive those who are even unforgivable. Hindi ibig sabihin na kailangan magkasama kayo araw-araw. No. You can actually pray for them from a distance. Pray for them. Lord, itong tao na to, sinaktan niya ako, pero I forgive this person. I pray, Lord, na i-bless mo siya at makakilala siya sa inyo bilang Panginoon Diyos na tagapagligtas ng kanyang buhay. Tulungan mo po siyang magbago. And maybe one day, Lord, there will be reconciliation between us. But it's all in your will. Your will, not my will, O God. But Lord, I forgive this person. Help me forgive more if there's still unforgiveness in my heart. If you want to be restored, then trust God sa kanyang mga steps. Ito po yung mga steps hindi natin dapat kinalilimutan sa ating buhay. Kasi marami po mga tao, kapag ang daming problema, they forget the steps. Never forget the steps. Kasi what you learn from the dark, in the dark, you remember kapag kung ano po yung meron ka sa liwanag. So that when you are in darkness, kapatid, you will be able to do it right. Kasi alam mo na yung steps eh. Diba? Nung nandun ka sa liwanag, nandun ka sa blessings, nandun ka sa favor, okay lahat nagawa mo. Pero nung dumating yung problema, can you remember the steps that you did? Diba? It's hard. But even if it's hard, you have to do it the right way. And so that makaligtas ka sa iyong sitwasyon. Sapagkat ang plano ng Panginoon na iligtas ka, yan lagi ang gawain ng Panginoon. Ibabalik ng Lord ang mga kinuha sa iyo at higit pa. Ibabalik ni Lord ang mga kinuha sa iyo at higit pa. Anong imagine mo kung ano yung mga kinuha sa iyo, mga nawala sa iyo, di ba? Maaaring physical to, spiritual, financial, God knows. Trust God at sa mga gagawin niya sa iyong buhay. Sa ating sariling kakayanan, on our own ways, we cannot restore ourselves. Only God can. Only God can restore. Kapatid. Sa paningin natin, wala ng pag-asa. But even if wala ng pag-asa, yung ruwak ng Panginoon, tawag sa yung breath of God, He will speak life to our lives, sa mga dead parts of our lives, dead part of our business, dead part of our works, dead parts of our family, yung mga wala ng pag-asa, wala ng mangyayari pa, di ba? Hihingahan ng Panginoon. Hayaan mong Panginoon gumalaw sa iyong buhay, kapatid. Sapagkat even if maraming problema, sabi nga, di ba, in the abundance of trouble, there is an abundance of grace. Kahit sa maraming kasalanan, maraming mga problema, maraming kaganapan, maraming sakit at nangyayari, trust God because God is still with you. God is still with you and for you. So remember that in the abundance of trouble, there will be an abundance of grace. Because God is always on the move in our very situation. Kung gaano man kakalala yan, God is still on the move. He's still in the process. You got to trust His timing. So may proper timing ng Panginoon. Kaya maraming beses tinuro sa atin ng Panginoon yung salitang kairos. Diba? May chronos moment. Naghihintay tayo ng tagal-tagal na wala nangyayari. Chronos kasi yung timeline natin, may sarili tayong time. Pero may time ng Panginoon and that is what you call kairos moment. You have to wait when God answers in His own timing. So you pray for that. Kaya nga diba sa tinuro niya sa ating prayer, your will be done on earth as it is in heaven. Will be done on earth as it is in heaven. Kasi iba po ang timing ng Panginoon sa timing nating lahat. And tandaan natin, sa mga problema natin, sa pag-aantay natin sa mga suffering na meron tayo, you have to count your little miracles. Bilangin mo lahat ng himala, lahat ng mga answered prayers. Diba? Unexplainable blessings. Bilangin mo lahat yan and you will understand na galing natin sa Panginoon. And you will be reminded of His promises that He will restore you. He will restore the best for you. Hindi po ibig sabihin na suffering lang, yun na yun habang buhay. Tandaan mo ang suffering, may rason yun. Ikumpara mo to kapatid parang sa buto ng katawan ng tao, diba? Sa bones. Our bones as human beings becomes the strongest kapag ito'y nabali. Nagigit sa ba? Kapag nabalian ka ng buto, pag gumaling yan, yun ang pinakamalakas, pinakamatibay na estado ng iyong mga buto or ng iyong bones. Kaya yung mga nagmamuay tayo, diba? Yung mga nagmamartial arts, what they do is they try to break their shins or their leg bone, yung tibia na tinatawag, yung tibia or the shin bone, the leg bone. They try to kick dun sa mga puno. At pagka nagkaroon ng konting crack or ng fracture, yung kanilang mga shin bone,
Later on, they will let it heal. At magkakaroon ng mga bagong tubo doon ng mga bone. It will be so strong, kapatid, na hindi po ito basta-basta masisira yung kanilang buto na. So, ganun din tayo, kapatid. Sometimes God allows suffering to make us very, very strong. Tandaan mo, mukha sa unang paningin, yung kaaway ng tatagumpay sa buhay mo. It's not yet the end of the story. Remember, sa unang-unang panahon, di ba? Panahon nila Adan at Eva. Ganun na ganun po ang nangyari. He thought that he was victorious kasi nasira niya na relasyon ng tao at ng Panginoon, di ba? Pero hindi na doon natapos ang story. Bumaba ang ating Panginoon sa lupa para iligtas tayo lahat. The story did not end there. The same way your story does not end here. God has a plan to restore your life. You have to trust God's redemptive power. The redeeming power of God will save you, your life, and your future, your own family. Ganyan po ang ating Panginoon. There's a reason ba't tinatawag po ang ating Panginoon na beautiful Savior. Hindi lamang po siya Savior. He is a beautiful Savior. Because He makes things na wala na pag-asa, yung talagang sobrang pangit na sitwasyon, He will make it beautiful once again. Ganun po ang ating Panginoon. And He is a beautiful Savior for a reason. Remember, kapatid, God is not here only to bless you. God is not only here to save you, but He is here to restore you. Remember, God, Jesus Christ, will restore you and He will change your life forever for the better, kapatid. Hindi pa tapos ang story ng buhay mo. God is only begun. What you need to do, kapatid, is panghawakan mo ang lahat ng pangako ng ating Panginoon. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga pangako ng kabutihan sa iyong buhay. Because tulad ng binanggit niya kanina, the shuv, di ba? To turn back time, turn back the situation para ilaga-alatag ka ng Panginoon sa tamang kalagayan. Yung shalom, bibigyan ka ng peace, total restoration. Di ba? Shaya, even if sa paningin mo patay na ang sitwasyon, bubuhay ng Panginoon ang sitwasyon. Magugulat ka na lang na buhay. Paano nagkaroon ng pag-asa to? May pag-asa pa pala. Di ba? Because God is like that. He is a resurrection God, a restoring God, a restoration God. And lastly, He is also a God, Jehovah Rapha, a God who restores. He revives by healing, to heal. He will heal your life. Pagagalingin niya yung mga sugat mo, yung mga karamdaman mo, lahat ng pinagdaraanan mo, nakikita ng Panginoon. Yung puso mo na sugatan na, aayusin niya muli yan. Kailangan mo ibigay yun sa Panginoon. And one day, you will be surprised sa kanyang gagawin sa iyong buhay. Remember the promises of God to restore you because He is a God of restoration. I'm excited, kapatid, para sa buhay mo. Para sa buhay natin lahat. Sapagkat nagsisimula pa lamang ang ating Panginoon. That is the message of the Lord our God. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And maybe this is first time, kapatid, that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, in this life, there is a destination for all of us. At hindi natin maiwasan yung isang bagay na yun. Ito yung kamatayan. All of us are bound to die one day. We do not know, maybe 100 years from now or so many decades from now, only God knows. But the thing is, when we die, there's another destination, and that is either hell or heaven, impyerno or langit. The problem is, you are not sure kung saan ka pupunta pag ikaw namatay. Mapupunta ka ba sa langit o sa impyerno? Now, if you want to make sure na makarating ka sa langit at hindi sa kumukulong impyerno or yung habang buhay na pagkakasunog, diba? You will be destroyed every day, every minute, every second. You don't want to go there. You want to go to heaven one day together with the Lord our God. Then there's a process. Meron kang dapat gawin na step, kapatid. Ano yun? Dapat mo siyang kilalanin bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat niligtas ka niya sa iyong mga kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ang ticket papuntang impyerno. Pag nagkasala ka, gano'ng kalito o gano'ng kalaki, automatic impyerno na. But there's a way to get out of there. That is, if you will believe na niligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, He died for you and for all of us. And on the cross, by His death on the cross, we are saved. And He was resurrected after 3 days para tubusin tayo. If you will believe Him that He did for you,
that sacrifice, kapatid. And you will believe that He's your Lord, God, and Savior today. At hingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Then you will receive the free gift of salvation from our Lord Jesus Christ. If you want to receive that, kapatid, I urge you to pray with me. Samahan mo ako manalangin at tanggapin mo ang buhay na walang hanggan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humihingi ako ng tawad Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan. sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Baguhin mo ako araw-araw Baguhin mo ako araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, Jesus, ikaw na ikaw na, aking Panginoon, aking Panginoon, Diyos na tagapagligtas Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. sa aking Jesus, Jesus. salamat sa buhay Salamat sa iyo na walang hanggan na regalo mo. na walang hanggan na kita. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap ko. Salamat din Salamat sa pagkamatay mo sa pagkamatay sa krus ng Kalbaryo sa krus ng at pagkabuhay muli pagkabuhay mo pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng lahat. Alam ko Alam ko na makakasama kita sa langit na makakasama ka sa langit balang araw. balang Habang nandito ako sa lupa, habang nandito ako sa lupa. tulungan mo akong maging mabuti Tulungan mo akong maging mabuti at maging karapat-dapat at maging katapat sa iyong paningin. sa iyo. Samahan mo ako Samahan mo sa aking buhay. sa aking buhay. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Diyos. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin. sa matamis sa pangalan ni Jesus. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen. You pray that prayer, congratulations to your kapatid. God loves you more than you can ever imagine, and God wants to work on your life. And if you want to know more about Jesus Christ and about salvation and how these things work, I urge you to reach out to us in social media platforms of Asian Doors Church, and we will be more than glad to help you out.